Kagabi ay pinuntahan ko si Ate Hazel sa Hong Kong Airport Terminal 1 para tulungan. Guys, nandito tayo ngayon sa airport. Kasama ko si Ma'am Ethel. Ethel na lang yung tawag natin sa kanya. Si Ma'am Ethel, 2 weeks lang siya dito sa Hong Kong. Bali, 7 years na siya. Bumalik siya dito sa Hong Kong and 2 weeks lang siya dun sa employer niyang bago. Terminate po kayo. Opo, tinerminate po ako ng amo ko. Kasi hindi siya satisfied sa trabaho ko. Tapos pinagbintangan niya ako ng kung ano-anong ninakaw ko daw, binasag ko daw. Tumawag na po ako sa agency, naghihingi ako ng tulong, halos araw-araw na. Wala po silang aksyon na ginawa. Kahit nga po sa labor, tumawag na rin po ako. Wala akong choice, hindi ako makababa. Ang ginawa ko, hindi ako nagtrabaho. Kahit na galit na siya. Tapos kinausap siya ng agency at nag-usap din kami ng agency. Sabi ko, pababain na lang niyo ako kung kasi ayaw niya sa trabaho ko. Sabi siya, wala kang matatanggap na kahit na sabi niya, sabi ko meron pa rin yung pamasahe ko, tsaka ticket ko. Kahit yun lang, bahala na kayo dyan, sabi ko. Actually, dapat binayaran nila yung kahit yung working days nyo. Yun nga Diba? po. Yun nga ang inano ko sa agency. Kahit paano ba, yung pinagtrabahuan kong 2 weeks, makukuha ko. Sabi ng amo, hindi daw kasi malaki daw yung gastos niya. Tapos kesyo ganito, kesyo ganyan. Kahit labor daw ako, talo daw ako, kailangan ko daw magbayad ng 1 buwan kasi ako daw yung ako daw yung nag-undas pa terminate. Hindi ako yung sabi ko, paano naman ako naging magbibigay nga ako ng notice. Ito naman ang nangyari, ito naman ang desisyon nyo. Pinababa ka bigla? Terminate ka bigla? Opo, pinababa ko bigla. Binilhan po nila kayo ng ticket? Opo. Yun lang yung binigay sa inyo, plain ticket? Plain ticket tsaka 100 po. Papunta dito sa airport. Kailan po kayo na-terminate? Kagabi po. Tapos, flight nyo ngayon? Flight ko ngayon. Hindi kayo nag-flight? Hindi po. Ano po desisyon nyo? Kailangan ko po kasi makahanap ng trabaho kasi may college po ako, 2. Kailangan ko po yung suportahan yun. Kasi bilang isang ina, may trabaho yung asawa ko kaso hindi sapat. So kailangan ko suportahan. Pandagdag ba? So maghahanap muna po kayo ng Maghahanap po ako ng bagong employer po. Opo. Okay. Taga saan po kayo sa atin? Taga Cebu po ako. Okay. So tutulungan ko na lang po kayo makahanap ng bagong employer. Opo. Okay. Salamat. So sa naman po, sa pagkain po, pagkain sa amo niya, okay naman sila? Hindi po, sa totoo lang po, pagkatapos na magluto, ilalagay lahat sa lamesa, sila muna kakain, kung anong tira, yun ang ibibigay nila. Tapos tinanong ko si amo, bakit ganito yung ibibigay mo sa akin pagkain, di ba? Napag-usapan natin na pwede mong ibigay yung sapat na pagkain para sa akin araw-araw. Bakit ganito? Tira ninyo. Sabi niya, that's all I can give. Yun lang po ang sinabi niya sa akin. Tinry nyo rin hingin yung food allowance niya? Tinry ko po, tapos binigyan niya ako ng $45 pang lunch, breakfast, lunch, dinner ko na daw yun. Everyday ganun po? Yun lang, first time. Isang beses ka lang nila binigyan? Opo. $45 lang? Opo. Kumusta yung ugali nila? Ay, napakabihira. Kasi for almost 8 years ko dito, kahit na masama yung ugali, pero hindi ako naka-try na naka-encounter na ganung klase na pag naglilinis ka, sinusunod ka, pag pinunasan mo to, susundin na naman, is there something here? You need to wipe again. Nagpa-piano, ganun yung term dito di ba? Nagpa-piano. Opo, ganun. Tinitignan nila kung maalikabok pa, ganun. Tapos, alam mo yung ugali niyang hindi satisfied sa sarili? Tapos, stay in po siya? Opo, stay in. Medyo Tapos mahirap nga yung sa kontrata ko, isa lang yung anak nila, 12 years old. Tapos pagdating ko, meron pang isang 18 years old na anak nila lalaki. Tapos yung sa kontrata ko din, iba yung address. Ha? Iba yung address na danatnan ko.
So, bakit? Doon pa lang sa kontrata Pero yung ko. nakaperma naman sa'yo, Nakaperma sa akin, yun, si Bruha. Yung babae. si bro. Napaka ano nung babaeng yun. Hindi naman po siya nananakit. Kinutusan nga niya ako. Ha? Kinutusan niya ako. Ano Kasi sabi niya? daw sabi niya, why you don't want to work? Kasi ang desisyon ko, hindi nila ako magtatrabaho para in a way ba na i-terminate niya ako kaysa ako mag-terminate. Ah. Kasi bukas, ang plano ko, magbigay na ako sa immigration ng 1 month notice muna, tapos tiisin ko muna, gato ganyan. Kasi yun naman ang advice ng agency. Sabi ko, sige, try ko. Pero nung sumama kasi yung katawan ko, sumama yung pakiramdam ko ba, ubo, sipon, lagnat. Eh, sabi ko, Bago kayo sa weather? hindi rin sa trabaho talaga. Stress talaga kayo sa Oo, trabaho. tapos Anong oras kayo nag-i-start ng trabaho? 6 po. Anong oras kayo natatapos? 11. Kahit Ganun na, kahit na natatapos ko siya ng 9, kasi pabilisan sanay ako. Hindi kayo pwede magpahinga? Hindi pwede. Hinanapan niya ako ng ng trabaho. Punasan mo to kasi wala pang oras. Hindi pa dapat matulog. Ganun ka late na. Oo, kahit late na. Tapos 10 to 11, nagpupunas-punas pa, gano'n? oo, nawala namang kakwenta-kwenta. Tapos, kung hindi ko ginawa yan, 11, nandiyan na sa kwarto ko. Sabi niya, why you did not clean your room? Ma'am, I don't have time to clean my room. See, I'm busy with cleaning outside. I'm busy. Kahit na sapatos din nila, nililinis ko. Everyday yan. Sinasadya pa talagang itapak sa tae. Ng kung anong tae ba yun. Lalabahan ko muna. Sabi niya, why you not clean this, that. Oh my God. So, sa ano talaga is may something siya. Opo, siya yung may problema. Walang problema sa trabaho kasi yung dati kong amo, Kaya 2,500 yung bahay nila. Kaya ko naman mag-isa. Pero siya lang talaga, 1,500 na bahay. Oh my God, kahit marami kayo, kaya ko. Pero ikaw, hindi ko kaya yung ugali mo. So, happy na rin kayo na na-terminate Opo. kayo? Tapos nakita mo kayo, okay na rin ako. Salamat po. Nakahinga na rin kayo na maluwag. Oo. Kahit So, pa good luck paano. po sa paghahanap nyo ng bagong employer and sana maganda naman yung susunod yung amo. Oh, sana po. Ay, gusto nyo po i-shoutout yung asawa nyo? Huwag na. Ayun. Thank you po. Sige po. Salamat po.